Shalom and magandang araw sa ating mga minamahal na students sa New Testament Survey. Tayo po ay nagbabalik sa ikatong bahagi ng ating lecture in the Gospel according to Luke. So ay patuloy natin itong pag-aralan nang sa ganon tayo po ay matutupan ng lubusan sa mga salita ng Panginoong Diyos. And this time, pag-aralan po natin ang book outline ng Gospel of Luke. At habang tayo po nag-aaral, sabayan natin ng kape ang ating talakayan. Okay? Kape-kape tayo dyan, mga minamahal na students. Una rito ay ating makikita ang introduction ni Luke sa kanyang writing mula sa chapter 1, verse 1 to 4. And napakaganda and napaka-elegante ng panimulang pagbati o pagkapahayag na ginawa ni Luke sa kanyang kasulatan. Alright, sabi nga dyan, for as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us. So si Luke ay mayroong tinutukoy na nakalipas ng mensahe and kanya itong binibigyang diin or pansin sa kanyang recipient. Walang iba, basically si Theophilus, na ang mga iyon ay pawang katotohanan at nararapat lamang na paniwalaan nga at sampalatayanan. So, maganda ng kanyang presentasyon. And then sa verse 2, sabi diyan, even as they delivered them unto us, that's past tense already. Ibig sabihin ay natanggap na yung mga aral na yun o mensahe, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. So, dito si Luke sa kanyang introduction ay mention niya, hindi man niya pinangalanan, yung mga eyewitnesses. Now, basically, those were the disciples or the apostles of the Lord Jesus Christ, and they were God's ministers of His words. At siya ang tinutukoy niya na nangaral o nagpahayag ng mga aral ukol sa Panginoong Kristo na natanggap ng sinuman o maging sila sa kanilang kapanahunan. And then on verse 3, makita natin ang isang magandang statement na binitawan ni Luke concerning his writings. And take note, sabi niya, having had perfect understanding of all things from the very first. So, tinutukoy niya yung timeline o yung panahon na namuhay ang Panginoong Kristo, the day he started his public ministry. So, meron siyang kompleto na pagkakaunawa o kaalaman sa mga bagay nito. And the reason why is because he made a careful investigation on the life of the Lord Jesus Christ, and ang tendency dyan ay nagtanong siya sa mga eyewitnesses talaga sa ministry ng Panginoong Kristo o sa time na nabuhay ang Panginoong Kristo, and those could be the reason kung bakit niya sinabi na meron siyang perfect understanding of all things from the very first, and then to write unto thee in order, most excellent Theophilus. So dahil siya ay mayroong perfect understanding based on his careful investigation and research, naangkop lang na itong pagsusulat na kanyang ginawa ng Ebanghilyong ito para na rin kay Theophilus ay talagang mayroong kaayusan. Kasi para saan pa na nagkaroon ka ng mabusising pangangalap ng impormasyon kung napakagulo rin naman ng iyong pagsusulat na ginawa. And finally, dito sa kanyang introduction or preface, sabi niya, that thou mightest know the certainty of those things. So he is referring to the teachings from the past or the history from the past. Basically, the history of the Lord Jesus Christ, the history of the Lord Jesus Christ and his ministry that was proclaimed by the eyewitnesses. Now, most of all the disciples ay meron itong katuturan and katotohanan. At hindi ito dapat na pagdudahan. So kaya isa itong encouragement ni Luke basically kay Theophilus na huwag niyang pagdudahan yung kanyang mga natutunan o narinig ng mga kapahayagan patungkol sa kasaysayan ng Panginoong Kristo at sa mga bagay na naging pangaral ng mga lingkod ng Panginoong Kristo. There is no clarity kung bakit ganito yung message ni Luke kay Theophilus. Ang speculations ng ibang mga Bible scholars ay marahil siya ay bagitong mananampalataya pa. Kaya binibigyan siya ni Luke ng assurance na hindi dapat siya magduda doon sa mga aral na kanyang natanggap mula pa sa mga sinaunang aral na ginawa ng mga lingkod ng
Panginoong Jesucristo. So this is nice mga kapatid. Okay? So tayo man sa ating kapanahonan ngayon, walang dahilan para tayo magduda rin naman. So this message of Luke to Theophilus should echo in our generation today that there is no point to doubt the message, the history, the preaching of our Lord Jesus Christ and His disciples. Amen? Now, pagkatapos ng introduction, we can see in this passage the introduction to Jesus and His mission. Chapter 1, verse 5 to chapter 4 until verse 13. So, makita natin dito ang kasaysayan ni John the Baptist at ng Panginoong Jesucristo. So sa chapter 1, verse 5 hanggang sa chapter 2, verse 52, we can see the highlight concerning the story of John the Baptist, the person behind the baptism of our Lord Jesus Christ in Jordan River. So an angel foretells the birth of John the Baptist. So nandyan yan sa verse 5, nakipag-communicate ang angel sa parents ni John the Baptist, basically kay Zechariah. And alam natin kung ano yung naging kasaysayan, medyo doubtful din siya kasi nga at old age, kumbaga parang napaka-imposible na magkaanak pa sila. Pero sa biyaya at sa kapangyarihan ng Diyos, makita natin na there is no limitations. There is no impossibilities to the power of our God. Kapag ninais niya na magkaanak ka, kahit na ikay baog, kahit na ikay medyo mayroon ng edad, luluubin at luluubin ng Diyos at walang mahirap sa Diyos. Ayan, makita natin yan na nangyari nga sa parents ni John the Baptist. At si John ay isa sa mighty prophet of God in the New Testament. Aside from John the Baptist, we can also see here in this passage the prophecy concerning the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. From verse 26, nagpakita ang anghel dyan hanggang sa verse 38. So that's the account concerning the prophecy on the birth of our Lord Jesus Christ. Ikalawa, makita natin dito ang pagbisita ni Mary sa tahanan ni Elizabeth and Zacharias, and that's in the hill country of Judah. Makita natin yan sa verse 39, sabi roon, and Mary arose in those days and went into the hill country with haste into a city of Judah and entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth. Imagine ang paglalakbay na ginawa ni Mary in those days from Nazareth going to the hill country of Judah, sa En-Kerem basically, malapit yan sa Jerusalem, and by bus that would take you around 3 hours from Nazareth. So nilakad lang ni Mary yun. Walang sasakyan noon. Ang kanilang BMW noong mga panahon na yun ay camel at yung kanilang Mercedes ay walang iba kundi yung donkey. So talagang walang masakyan noon, hindi tulad sa ating kapanahon ngayon. But Mary went despite of the distance, mga kapatid, and she stayed in the home of Zacharias for around 3 months. Nandun siya sa tahanan ni Elizabeth and ni Zacharias. At ano nangyari nung bumati si Mary, nung sila nagtagpo ni Elizabeth and narinig ng baby sa sinapupunan ni Elizabeth ang tinig ni Mary, na siyang nagdalang tao sa maging tagapagligtas ng sanglibutan. Naglip si John the Baptist sa womb ng kanyang mother. So sabi nga dyan sa verse 42, and she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord shall come to me? For lo, a son as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb with joy. So grabe, nasa womb pa lang si John the Baptist, na-recognize niya na kung sino yung dumarating, nakausap ng kanyang mother, and it was Mary, the mother of our Lord, our Savior. Anointed ng Diyos itong si John the Baptist, even sa womb pa lang. Kumbaga yung radar. May radar na kaagad. Alright, so that's the good thing in this part. Tuloy pa natin. Ikatlo, we have the birth of John the Baptist and Zacharias
song from verse 57 to chapter 80. Natandaan natin kasi nga medyo doubtful si Zacarias na magkakaanak ba siya o magdadalang tao pa yung kanyang asawa sapagkat may edad na nga ito, napaka-imposible na. So nung may panganak si John, and ito ay bibigyan na ng pangalan, so doon biglang nakapagsalitang muli si Zacarias. And nabanggit nga niya na ang pangalan ay walang iba kundi John. And then he made praises, a song of praise unto God for having this wonderful gift mula sa Diyos. And not only an ordinary child, but an anointed child for the ministry of the Lord, who will prepare the coming of the Messiah, which is the Lord Jesus Christ. And then number 4, siyempre, naipanganak si John the Baptist. At hindi naman ganoon kalayo ang agwat ng pagdadalang tao ni Mary at ni Elizabeth. So ayan, dumating din yung time na naipanganak nga ang Panginoong Kristo. And where is the birthplace? In Bethlehem. So imagine niyo si Mary, matapos na i-announce ni Gabriel na siya magdadalang tao, which is the Son of the Most High God, the Lord Jesus Christ. Bumisita siya ng hill country of Judah. Sabi ko sa inyo, around 3 hours by bus ang paglalakbay niyan. So kung ganun, mga around 200 kilometers ang distance na iyan mula Nazareth, more or less, hanggang sa hill country ng Judah. So pagkatapos nung 3 months na kanyang pananatili doon sa tahanan ni Elizabeth and Zacarias, siya ay bumalik sa Nazareth. And then pagkatapos noon, alam natin na nagkaroon ng decree sa panahon ni Augusto Caesar at ang lahat ay kinakailangang magpatala sa kanilang mga sariling bayan. So once again, si Mary kasama si Joseph, naglakbay na naman sila from Nazareth patungo ng Bethlehem. And gaano kalayo yan? Once again, around 3 to 3.5 hours by bus ang paglalakbay dyan sa panahon ngayon. So kaya hindi biro yung paglalakbay na ginawa. And besides, malaki na yung siya ni Mary noong mga panahon na yun. Kaya siguro dahil na doon sa haba ng kanilang paglalakbay, hindi na talaga napigilan o naiwasan at dumating na yung kanyang kapanganakan doon sa Bethlehem. Marahil, alam natin yung mga kababayan kapag sila ay kabuanan na nila, napaka-importante nung pag-i-exercise o yung paglalakad-lakad nila. Kasi mas makakatulong ito para mas maging maayos yung kanilang preparation sa panganak. So imagine yung paglalakbay na ginawa ni Mary for around 200 kilometers from Nazareth to Bethlehem. It's not an ordinary journey for a pregnant lady. So but then the prophecy was fulfilled. The Lord Jesus Christ was born in Bethlehem. And then, ano pang mga naging kaganapan sa buhay ng Panginoong Kristo nitong sa mga unang bahagi? So nariyan na pagkatapos ng ilang araw, according doon sa manner ng mga Jew, ay gaganapin ng circumcision. So kaya sila ay tumungo sa temple para i-dedicate ang Panginoong Kristo. And also yung pagtutuli ay ginanap din sa Panginoong Kristo. And dyan sa temple ay nakita ni Prophetess Anna ang Panginoong Kristo naroon ng matinding kagalakan sa kanya sapagkat nakita niya ang Redeemer ng sangkatauhan ng makasalanan. At pagkatapos ng pangyayaring yan, makita natin na nanahan na sa Nazareth ang Panginoong Kristo with His parents. And the Bible declares that the Lord Jesus Christ grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. That was in chapter 2, verse 40. And then the Lord Jesus Christ is having a conversation with teachers in Jerusalem. It was the time na siya ay around 12 years old na. And nung pumunta sila doon sa temple, akala ni Mary and Joseph kasunod nilang naglalakad ng Panginoon Kristo pabalik ng Nazareth. But then the Lord Jesus Christ stayed in the temple and He is doing some teachings and ministry that amazes the people there in the temple. Kaya nga nung siya ay tinanong, nung siya ay binalikan ng kanyang parents at sinabi bakit siya naruroon. So ang naging kasagutan ng Panginoong Kristo
How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business? And they understood not the saying which he spake unto them. And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother kept all the sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. So hindi man naging detalyado yung mga part na ito, yung pag-increase ng Panginoong Kristo sa wisdom and understanding. Two things that we can see. Nandyan yung literal na education, and secondly, nandyan yung kanyang divine wisdom being God and Lord na nagkatawang tao. Kaya hindi pa rin mawawala yon. And sabi nga dyan ay na-amaze yung mga tao sa Panginoong Jesucristo. Even he is young because he's not just an ordinary boy or an ordinary man. Always remember, he's God who took the form of man. Nandyan pa rin ang kanyang pagkatiyos. That's why we believe Jesus Christ is 100% man and he is 100% God. So he grew in wisdom, in stature, and with favor in man. So nakakatuwang tingnan yung mga pangyayaring ito sa buhay ng Panginoon Kristo. Sana lang talaga na kumpleto yung early years ng Panginoon Kristo. Malaman natin kung ano yung mga ginawa niya nung kabataan niya doon sa Nazareth. Ano? Letter B, tignan naman natin yung mga paunang bahagi ng ministry ng Panginoong Kristo. Mula sa chapter 3, verse 1 hanggang chapter 4 and verse 13. We can see John the Baptist and Jesus' baptism. Sa Jordan River, makita natin dyan na si John ay nangangaral concerning repentance, and he is calling the people to repent and be baptized for the remission of their sins. Ang highlight niyan ay makita natin sa verse 3 ng chapter 3. Sabi dyan, and he came into all that country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. Na-fulfill yung prophecy from the Old Testament, from the book of Isaiah. At yan ay mababasa nga natin sa verse 4. Sabi roon, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crook shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth, and all flesh shall see the salvation of God. Ayan ang isa sa makatindig balahibong minsay ni John the Baptist sa kanyang kapanahunan bilang naglilingkod sa Diyos. Grabe rin ang ministry ni John the Baptist talaga, no? Calling the attention of the people with regards to repentance. Mga kapatid, napakahirap ng ministry niya. Napagsabihin mo yung mga tao na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo para sa kalinisan ng inyong mga kasalanan. But he did. Makita natin na talagang fearless, courageous, bold, and frank itong si John the Baptist sa kanyang pangaral. And I believe we really need some kind of John the Baptist in our days. Courageous and fearless pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, especially in dealing with sinfulness and wickedness. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon, the people are living more wickedly and sinfully. Maraming tao ngayon, parang hindi na sila nakukonsensya pagdating sa paggawa ng kasalanan. And we need people with the spirit of John the Baptist, fierce pagdating sa kanilang pangangaral. Alright, nandyan din, na-rebuke ni John the Baptist, yung mga religious leaders, dahil alam naman natin na sila yung mga mapagpaimbabaw. Akala mo ay banal, pero bulok naman ang kanilang kalooban, lalo na ang kanilang puso. Okay, so marami ring nagsisi talaga. Marami naging repentant sa pangangaral na ginawa ni John the Baptist, and marami ring nabaptize niyan sa Jordan River. And syempre, ang pinaka-highlight diyan sa baptism na ginawa ni John, walang iba, kundi ang pagbabautismong kanyang ginanap sa buhay ng Panginoong Kristo. Chapter 3, verse 21 and 22. Basahin natin yung bagay na yan. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened, and the Holy Ghost, take note, it was mentioned, the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him,
And a voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. So the Lord Jesus Christ is there. He was baptized of John the Baptist. And after baptism came the Holy Spirit descending in the form of dove, empowering, filling the Lord Jesus Christ. Pagkatapos niyan, we can hear God the Father from heaven speaking, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. What is that? Maraming nagdidebunk ng idea ng Trinity. But on this baptism account of the Lord Jesus Christ, we can clearly say there is Trinity. There is the Lord Jesus Christ, God the Son. He was baptized by John the Baptist. There is the Holy Spirit empowering Christ, descending unto him in the form of dove. And there we see God the Father is speaking from heaven, telling that he really loved the Lord Jesus Christ, his Son. That's why we believe, we affirm, and we defend the doctrine of Trinity. Amen? One God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Praise the Lord. Ikalawa, we can see here the genealogy of the Lord Jesus Christ. You know, very amazing yung pagkakatrace ni Luke ng genealogy ng Panginoong Kristo. Very different from the way ng paglalakad ng genealogy na ginawa in the book of Matthew. Kasi sa Matthew, manunotice natin doon na trace lamang ang genealogy ng Panginoong Kristo hanggang kay Abraham lamang, the great patriarch. So take note, basahin natin sa Matthew chapter 1 verse 1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas and his brethren. So imagine, sa book of Matthew, the genealogy was traced back until the time only of Abraham, the great patriarch of the nation of Israel, the great father of the Lord Jesus Christ. But here in the book of Luke, it's a different story. So from the time of the Lord Jesus Christ, from the day he was born, yung kanyang record, mga kapatid, paatras naman, pabalik. Kay Matthew, pababa, mula kay Abraham, ay paabante patungo sa Panginoong Kristo. Pero dito naman kay Luke, iba rin naman yung paglalakad niya ng genealogy ng Panginoong Kristo. Mula sa Panginoong Kristo, trinace back ito at bumalik hanggang sa kauna-unang taong nilikha ng Diyos. At saan natin makita yon? Sa chapter 3 ng Luke, sabi diyan, And Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. And then tuloy-tuloy na yan, pababa o paatras. And finally, pagdating sa verse 38, sabi diyan, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Nakita niyo? Bumalik ang genealogy, paatras, kumbaga, umabot hanggang kay Adam, at higit sa lahat, minention din dyan, which was the son of God. So you see, mga kapatid, talagang pangkalahatan, mas kumpleto at mas detalyado itong genealogy na ginawa ni Luke. Now, ayon sa mga Bible scholars, maaaring mayroong dahilan kung bakit trinace ni Luke ang genealogy ng Panginoong Kristo hanggang kay Adam at hindi hanggang kay Abraham lang. He wanted to connect his message not only for the Jewish people, but basically for the Gentile people. Kasi kung kay Abraham lang, now basically, purely Israelite or Jewish yung context noon. Pero dahil dito kay Adam, na siyang pinagmulan ng lahat ng lahi sa sangsinukob, nais na iparating ni Luke ang mensahe or nais na ipakita ang mensahe na Christ is not only for the Jews. Jesus is not only for the Israelites. Jesus is for everybody, whether you are Jew or Gentile. Ang Panginoong Kristo ay dumating para maging tagapagligtas ng lahat ng tao, regardless ng lahi na kanyang pinagmulan o yung kanyang background. So this is the good thing dito kay Luke sa kanyang presentation ng genealogy ng Panginoong Kristo. Ikatlo, makita rin natin dito yung temptation na ginawa ni Satan sa Panginoong Kristo.
It's a wonderful thing to see na mayroong kunting kaibahan ang paglalahad na ginawa ni Luke kumpara doon sa paglalahad ng temptation account ni Matthew. Kasi sa Matthew, ang pagkakasunod ng temptation account, una, yung gawin mong tinapay mga batong ito sa wilderness of Jericho. Ikalawa ay doon naman sa pinnacle of the temple, ang pagpapatihulog. And then pangatlo ay nasa exceeding high mountain sila and pinakita ni Satan lahat ng karangyaan o kayamanan ng mundong ito at ipagkakalob niya in exchange of price worship upon him. Pero kay Luke, pareho sila nung una gawing tinapay mga bato, subalit sa ikalawa nagbaliktad. So yung ikalawa ni Luke ay yung pagpapakita ni Satanas ng karangyaan ng mundo in exchange of worship. And naging last naman yung pagpapatihulog sa pinnacle na temple. Hindi naman na masyadong issue yan. Ang mahalaga, pareho na dyan, kumpleto yung story. Pero according sa mga Bible scholars, they prefer na mas tama yung succession ng historical narrative ng temptation ng Panginoong Kristo kay Matthew kaysa kay Luke. But regardless, kung saan talaga yung mas tamang pagkakasunod-sunod, ang mahalaga pa rin na rin dyan. And then let's move on sa ikalawang bahagi ng ating major outline dito sa Book of Luke, ang Galilean ministry ng Panginoong Kristo from chapter 4 to chapter 9, verse 50. First part ng kanyang Galilean ministry. So ano yung ating makikita dyan? Unang bungad kaagad, pagkatapos ng kanyang temptation, siya ay naroon sa kanyang bayan na kinalakihan at ito ay walang iba kundi ang Nazareth. At anong sabi dyan sa verse 14? And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. And there went out a fame of him throughout all the region round about. So, northern region or region of Galilee. Naging famous na ang Panginoong Kristo dito. Naging tanyag na siya. Kumbaga sa ating modernong kapanahunan, noong bumalik ang Panginoong Kristo sa Nazareth with great power and authority, and the Spirit of God is upon him, para siya naging Hollywood actor. Very famous, na-intrigue yung mga tao sa kanya, and nandyan makita natin yung law of attraction or magnetism. Talagang ang mga tao ay nahalina sa Panginoong Kristo. Na-curious sila sa Panginoong Kristo. And then ano kanyang ginawa? Nung siya bumalik dito sa Galilean region, basically in Nazareth. So nagturo kaagad siya sa synagogue and nandiyan yung kanyang claim na yung prophecy in the book of Isaiah ay natupad sa kanya. Na siyang naging dahilan kung bakit nagalit din yung mga tao sa kanya. So, nagalit yung mga tao sa kanya kasi preaching niya dito. Basahin natin sa inyo yung kanyang sermon. Chapter 4, verse 18, sabi niyan, The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say to them, This day is this scripture fulfilled in your ears. And verse 22, And all bare him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth, and they said, Is not this Joseph's son? So nakita ninyo dito sa kanyang first preaching na ginawa, the first and the last preaching na ginawa niya sa Nazareth, the people were so amazed. Kasi unang-una, doon lumaki ang Panginoong Kristo. And all those people in the synagogue, I believe, they knew the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi nila, hindi ba ito yung anak ni Joseph? Kilala nila ang Panginoong Kristo. Imagine, doon ka lumaki for many years. And hindi naman ganun karami yung tao doon sa Nazareth. Sabi nila, around 500 families lang or less or more. Kaya hindi mahirap ma-recognize yung mga tao ng panahon na yun. And in that moment, talagang nagitla sila o nagulat sila. How come na napakagaling ng mangaral ng mensahe? Kaya believe na believe sila sa Panginoong Kristo. And then, kapag binasa pa natin yan, fast forward, yung kanilang pagkamangha sa Panginoong Kristo ay napalitan ng pagkamuhi dahil sa thought-provoking o yung pagre-rebuke na ginawa ng Panginoong Kristo nila. Na naging dahilan kung bakit kanilang pinus
unto the outside of the city, unto the hill, ng Panginoon Kristo, and they wanted to throw him head down. At yan yung kasaysayan ng Mount Precipice in Nazareth nating pinupuntahan sa ating tour. Dapat ay marating nyo rin. Kalawa, nariyan yung Sabbath controversy sa chapter 6, 1 to 11. And then pagkatapos nung pagnanais ng mga tao na ihulog siya doon sa bangin, sa Mount Precipice, nakatakas ang Panginoon Kristo o naiwasan niya yung planong pagpatay sa kanya o paghulog sa kanya sa bangin. And he came to Capernaum, that's in verse 31, at nangaral ang Panginoon Kristo doon at na-amaze sa kanyang teaching, sa kanyang power, ang mga tao roon sa Capernaum. And then nangaral din siya doon sa synagogue ng Capernaum, kaya very historical talaga yung synagogue ngayon sa Capernaum, ano? And then naka-encounter ang Panginoong Kristo doon ng demonic spirit or yung unclean spirit. At diyan ay nirebuke ng Panginoong Kristo ang masamang espiritu. Nagkaroon ng freedom yung tao na inalipin ng masamang espiritu. At ang pinakamaganda dyan ay nirecognize ng demonic spirit kung sino talaga ang Panginoon Kristo, that He is not just an ordinary man. Saan natin makita yan in verse 34. Mula sa 32, sabi diyan, and they were astonished at His doctrine, for His word was with power. Naisip ko talaga kung gaano katindi o paano yung manner ng pangangaral ang ginawa ng Panginoon Kristo. Kasi sabi diyan, no, His word was with power. And then 33, sabi rito, and in the synagogue, there was a man which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice, saying, let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Kaya siya tinatawag na Jesus of Nazareth because he grew up in Nazareth. Art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God. Wow, grabe. This is amazing. This declaration of the unclean demonic spirit, wow, amazing mga kapatid. Amazing. Sinabi ko nga sa inyo, sa nakarang pag-aaral natin, I think in the book of Mark yata yun. Buti pa yung mga demonyo, yung mga masamang espiritu, kilala nila kung sino ang Panginoong Kristo. Tapos sa tao, ang daming tao, hindi man lang nila makrecognize who is the Lord Jesus Christ. Yung iba sinasabi nila, tao lang siya, katulad natin. They could not recognize that He is mighty, powerful, awesome, Lord, and God. Alright? So, tignan nyo sabi ng demonic spirit. I know thee, who thou art. Kilala kita kung sino ka. Ikaw ba, kilala mo rin ang Panginoong Kristo kung sino siya? Katulad ng pagkakakilala ng mga demonyo. At ano sabi niya? The Holy One of God. Pansinin nyo, it's in capital H, it's in capital O, and capital G. You are the Holy One of God. Ikaw ang nag-iisang banal ng Diyos. Amazing. Amazing talaga ang Panginoon sa Kristo. So, the devil knew that Jesus Christ is not just an ordinary man. He's not just only a mere man. Tandaan natin, hindi siya tao lang. Diyos din siya. Anak siya ng Diyos. Nagkatawang tao. And then we have the healing ministry of the Lord Jesus Christ. Sa Capernaum pa rin yan. Makita natin yan sa chapter 4 and then verse 38 hanggang sa verse 44. So ano nangyari dyan? Unang-unang pinakita dyan ay yung pagpapagaling ng Panginoong Kristo sa nilalagnat na mother ni Simon Peter. Basically, yung kanyang mother-in-law. May kwento lang ako saglit dito. Ito raw kasi yung dahilan kung bakit dininay ni Simon Peter ng 3 beses ang Panginoong Kristo. Alam niyo kung bakit? Kasi bahay na wala pa. Anong nangyari? Kasi pinagaling daw ng Panginoong Kristo yung biyanan ni Simon Peter. Kaya yan, sumama daw ang loob ni Simon Peter sa Panginoong Kristo nung panahon ito kasi pinagaling niya ang kanyang mother-in-law. Patay tayo dyan, mga biyanan. Mga mother-in-law. Okay?
Okay, joke lang yun And then ano pa yung ating manunotice dito? Yung pagtawag ng Panginoong Kristo ng kanyang mga alagad. Chapter 5 from verse 1 hanggang sa verse 11. So at yan ay walang iba kundi si Simon Peter, si James and John, anak ni Zebedee. And then once again, na-encounter natin yung panibagong pagpapagaling na ginawa ng Panginoong Kristo sa isang leper sa chapter 5 verse 12 at saka 15. Habang ang Panginoong Kristo ay patuloy na nagpapagaling ng mga may karamdaman, patuloy namang nagiging tanyag ang pangalan ng Panginoong Kristo. Hindi talaga mapigilan na maging fame ang Panginoong Kristo. And we can see that in verse 15 of chapter 5. Sabi diyan, but so much the more, went there a fame abroad of him, and great multitudes. Take note, great multitudes. Sabi nga natin, based sa historical narratives ng feeding in the 5,000, maaring around 15 to 20,000 plus ang numbers ng tinutukoy na great multitude na sumusunod sa Panginoong Jesucristo. And sabi pa dyan, great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. Ang daming taong sumusunod, great multitude. Ang purpose nila, makapakinig ng mensahe ng Panginoon Kristo. They were so amazed because the Lord Jesus Christ is talking, speaking with power and authority. And not only that, siyempre, palabok pa, nagpapagaling ang Panginoon Kristo. So, sino ba naman ang di ma-encourage? And this kind of preaching with power and authority, and then the ministry of healing, it was never been experienced. It was never seen by the people for a longest period of time. Mula na mag-close ang Malakay, there is the so-called intertestamental period kung saan tahimik ang Diyos, walang dealing ang Diyos na ginawa sa bayan na kanyang pinili. Kaya, itong generation na ito, nasa mahabang panahon, walang nalasap na pagkilos ng Diyos. They were so amazed and affected by the ministry and life and teachings of our Lord Jesus Christ. And once again, nandiyan nagpagaling ulit ang Panginoong Kristo, yung may sakit na palsy. It's a common illness no mga panahon na yun, And then dito pa rin sa Capernaum ay tinawag ng Panginoong Kristo ang isa pa sa kanya naging apostle, walang iba kundi si Matthew or si Levi, habang siya ay naniningil ng buwis sa mga mangingisda o yung mga traders o mga businessmen in the village of Capernaum. Alam nyo, ang Capernaum, kung bakit nandito si Levi at dito siya naniningil ng buwis at hindi sa ibang lugar ng Tiberias. Kasi sa pag-aaral ng geography, mga kapatid, sa buong paligid ng Sea of Galilee, bukod tangi ang Capernaum na nakadiscover ang mga archaeologists ng around 12 ports. Whereas sa ibang mga villages, isang port lang ang kanilang na-discover. So this signifies na ang Capernaum talaga ang pinaka-center of commerce or trade noong panahon ng Roman Empire. Kasi ang dami nilang port, around 12. This discovery suggests na malaki ang transactions na nagaganap dito sa Capernaum. No wonder merong synagogue din dyan in comparison sa ibang villages surrounding the Sea of Galilee. Kasi ang daming tao dito. People are coming in Capernaum. Kaya marahil dito rin talaga nag-spend ng maraming pagkakataon ng Panginoong Kristo sa Capernaum. At yan din ang dahilan kung bakit naroon si Levi at nangungulekta ng mga taxes. Because it is the center of business in those days. Yung mga nagtatrabaho sa mga Romans noon, lalo na yung pagpaniningil ng buwis, ang tawag ng mga Israelites dyan sa kanila ay mga traitor, mga traidor, mga ahas. Kaya ang paningin ng mga religious leaders na anti-Romans sa kalagayan ni Matthew ay isang taksil, traitor, ahas. Pangalawa, ito naman ay related sa controversy ng Sabbath. Kini-question na naman ng mga religious leaders or Pharisees, yung mga disciples ng Panginoong Jesucristo, kung bakit daw sila ay merong ginagawa sa araw ng Sabbath o hindi nila ipinapangilin ang araw ng Sabbath.
Namitas kasi ng mais. Namitas kasi ng mais yung mga disipulo ng Panginoong Kristo. Ayan, na-criticize tuloy sila. But we've learned that the Lord Jesus Christ is the Lord of Sabbath. And the Lord Jesus Christ clarified that man is not made for the Sabbath, but Sabbath is made for man. Ang ginamit ng Panginoon Kristo na pang-refute dyan sa criticism nila, si David. Kumbaga, sabi ng Panginoon Kristo, yung inyong kinikilalang dakilang hari, kumain din ng tinapay na supposed to be ay para lang sa high priest. So, hindi na sila nakapiyok, mga kapatid. Kaya, sinasabi ko sa inyo, talagang magaling mag-counter ang Panginoon Kristo kahit na anong galing ng mga Pariseo. And then we have the Sermon on the Plain, chapter 6, verse 17 to 49. Anong nangyari diyan? Christ's message concerning the blessing and the woe, yung kanyang teaching on treatment of others, paano ba natin tatuin ang ating kapwa. Nandyan nga yung mahalagang teaching ng Panginoon Kristo na love your enemies, do good to them which hate you, and bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Ang hirap nito, ano? Love your enemies. Madaling mahalin yung minamahal ka rin, pero mahalin yung kaaway mo, yung galit sa'yo, mahirap yun. Kaya napaka-extreme talaga ng teaching ng Panginoong Kristo. The teaching of our Lord Jesus Christ is very unique to some religious figures in other religion. Nandyan din yung kapag sinampal ka, sa kabilang pisngi, iharap mo rin yung kabilang pisngi mo. Yung iba naman, tapos nandyan din yung teaching ng Panginoong Kristo na kapag ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yung iba naman, sabi nga, oh, sige tinapay pastor, nasa loob lang ng garapon, pwede na yun. Hindi naman ang mga magagaling talaga, no? So, itong Sermon on the Plain, based on geography, ang pinaka-potential location nito ay yung Mount Arbel. Because it's a wide plain yung nandyan sa tuktok ng Mount Arbel. Kung doon ka naman sa baba, medyo mabulubundukin dyan yung mga area, maburol. So parang hindi siya talaga katanggap-tanggap na location sa sermon na ito. And napakalawak talaga nitong plain sa Mount Arbel kung nakarating na kayo dyan. Alright, so nandyan din ang teachings ng Panginoon Kristo sa masamang bunga at sa mabuting bunga. And makikilala nga natin ang isang puno sa pamamagitan ng bunga at kung ano yung puno, siya rin naman ang bunga. And then, nandiyan din ang teaching ng Panginoon Kristo concerning the firm foundation sa verse 46 to 49. Okay, basahin nyo na lang yung mga bagay niyan, hindi na natin madetalya ang lahat. And then number 5, we can see the major healings. Ito, very significant ito sa lahat ng mga pagpapagaling na ginawa ng Panginoon Kristo. At yan ay walang iba kundi ang servant ng centurion. Grabe itong faith ng centurion na ito. Alam niyo kung ano yung sinabi niya? Nung sinabi ng Panginoon Kristo, sige, pupunta ako sa bahay mo para pagalingin ang iyong servant. Pero ito yung naging kasagutan ng Roman centurion. Let me read to you. Verse 6. Then Jesus went with them, and when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof. So bakit sinabi yung term na ito na hindi ka karapat-dapat na pumanaog sa lilim ng aking tahanan? Kasi mga kapatid, it's a common thing in the Jewish customs and tradition na ipinagbabawal ng isang Hudyo ay pumasok sa tahanan ng isang Hintil. Magiging marumi ka at hindi ka nagiging katanggap-tanggap sa kanilang kultura. So maaaring yun yung isang dahilan based on the culture, but we don't know exactly kung bakit sabi niya, you are not worthy to enter under my roof. And then verse 7, nag-present naman siya ng magandang argument based on our text. Kasi yung cultural reason, that's external evidence or reason, wala dito sa text natin. And then verse 7, sabi ito, wherefore, neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word, and my servant shall be healed. For I am also a man set under authority, having under the soldiers, and I say unto one, go and he goeth, and to another, come and he cometh, and to another, come and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you,
I have not found so great faith. No, not in Israel. How amazing the faith of this Gentile Roman centurion. Lord, hindi ka karapat-dapat na tumungtong sa aking tahanan. I'm a Gentile. I'm dirty. I'm not clean, kumbaga. But Lord, I'm a person under authority. I'm a Roman centurion. Based on his experience, he expressed the greatness of his faith. Sabi niya, Lord, here's my experience. Here's what I'm doing. This is what I believe. If I say to my servant, go, and he go it. If I say, come, and he come it. If I say, do it, and he do it. These servants of him, they obeyed right away at his commands. Kaya yung Roman centurion na ito, based on that principle, what kind of great faith that he had, na in-express niya sa Panginoon Kristo. Kasi sabihin na, Lord, tulad ko isang authority. You have the authority upon this sickness. If you will command this sickness, it will be healed, Lord Jesus. Kaya nung marinig ng Panginoong Kristo yung expression, yung declaration of faith ng Roman centurion ito, wow naman mga kapatid. Wow na wow talaga. The Lord Jesus Christ was so amazed. How I prayed personally and how I prayed for you all mga anak, that we could have this kind of great faith of the Roman Gentile centurion. Magkaroon din tayo ng great faith. Diba? Panginoong Diyos, we can do all these things through you. Philippians 4:13. We're going to serve you, Father. We will obey you. We will do these things, this task, kahit na mahirap ito. According to our faith. Dami nating dapat na i-connect dito sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. And then not only this story is very remarkable dito sa ministry ng Panginoong Kristo, makita rin natin itong verse 11 hanggang sa verse 17. Sabi niyan, it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him and much people. Now, when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother. Take note, the only son of his mother, according to our text, and she was a widow. So sila na lang ang magkasama, patay na yung kanyang asawa. Tapos namatay pa yung kanyang anak. What a sad story. And much people of the city was with her, para i-comfort siya. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, weep not. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, young man, bata pa yung kanyang anak, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak. And he delivered him to his mother. And there came a fear on all. And they glorified God, saying that a great prophet is risen among us, and that God hath visited his people. So take note, kasi for a long time, napakasilent talaga ng Diyos from Malachi to the book of Matthew. So God visited again his people. And this rumor of him went forth throughout all Judea and throughout all the region round about. Again, the Lord Jesus Christ became famous again for what he did in an ordinary small village of Nain or Nain. I've been there. At ngayong Saturday, may trip kami dyan sa lugar na yan. So amazing talaga. Amazing mga. Christ is a compassionate God. Hindi niya ino-overlook yung mga ordinary tao. Christ honored great faith in him. How amazing to see these things happening here in the Gospel of Luke. And number 6, makita natin na parang may doubt si John the Baptist kung sino ba talaga ang Panginoong Kristo, ano yung kanyang role. And nagsugo si John the Baptist ng kanyang mga disciples para i-verify ito sa Panginoong Kristo. And yan ay nasa chapter 7, verse 18 to 35. At ano naging kasagutan ng Panginoong Kristo para mabigyan ng kapayapaan si John the Baptist kung sino ba talaga siya at kung ano yung kanyang identity. At ito ang sinabi ng Panginoong Kristo sa verse 22. And Jesus answering and said unto them, go your way and tell John what things ye have seen and heard, how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear,
and the dead are raised, to the poor, the gospel is preached. Very significant yung last part na yun, ano? The gospel is preached kasi yung mga Pharisees, Sadducees, hindi nila pinapansin yung mga pobre, yung mga ordinary people, yung mga mababa ang kalagayan sa buhay. And here comes the Lord Jesus Christ reaching the ordinary common people in those days. So, na-affirm. Kasi alam din naman ni John the Baptist kung ano yung prophecy. Yung nilulook forward nila na Messiah. And sabi ng Panginoon sa Kristo, this is what I'm doing. You can see. So, yun yung mga bagay na yun. Dahil alam ni John the Baptist, law and the prophets. So, alam niya, marirecognize niya na ang Panginoon sa Kristo na ngayong fulfillment. And then number 7, we have the anointing of Jesus by sinful woman. Ayun na, yung ginamit yung buhok para linisin ang paa ng Panginoon sa Kristo. Another amazing story na hindi natin po pwedeng kaligtaan kapag tayo nangaral o nagbahagi ng salita ng Diyos. This woman is so amazing. Talagang umiyak siya ng umiyak at yung luha niya ang tila naging tubig na panlinis, kalakip yung kanyang mahabang buhok, panlinis sa paa ng Panginoong Kristo. This is also another remarkable story here in the book of Luke. And then thirdly, we have the second part of Christ's Galilean ministry, so chapter 8. So Christ went to every villages, in every city. Makita natin yan sa verse 1. Sabi rito, and it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. Tuloy ang paglilingkod, tuloy ang pag-ministry, tuloy ang pag-reach out ng Panginoon Kristo sa mga tao in every places, and tuloy ang kanyang pangangaral ng kaharian ng Diyos. Talagang he brought near the message na kailangan ng mga tao. Minsay na ipinagkait ng mga Pariseo. Minsay na ipinagkait ng mga Sadduceo sa mga ordinaryong tao. And then we can say those women na naging supporters ng Panginoong Kristo, out of their substance or wealth ay tumulong sila sa mga pangangailangan ng Panginoong Kristo, maging yung kanyang mga disciples din naman. So how do we know? Sa verse 3, sabi roon, and Joanna, the wife of Cusa, Herod's steward, and Susanna, and many others, take note, many others, which ministered unto him of their substance. And chapter 8, verse 4 hanggang 21, we can see the parables of the kingdom and the other teachings of the Lord Jesus Christ. And yung parable ng sower, kung saan in-illustrate yung apat na uri ng puso ng tao based on the roads. Nandiyan yung puso na tila katulad ng daanan na matigas, dawagan, na pagdating ng araw ay dawagan, and then nariyan din yung daan o lugar na mabato o batuhan, and finally we have the good soil, kung saan kapag dito na iasik ang salita ng Panginoong Diyos, ito'y tutubo, magiging healthy, at magiging mabunga pagdating ng panahon. And then we have also the teachings concerning the light, okay, the candle light. And dapat tayo ay magliwanag at hindi dapat matakpan ng ating liwanag tulad ng isang kandila. And then the family of our Lord Jesus Christ nandiyan din. And then thirdly, we have the amazing story of the Lord Jesus Christ concerning the calming of the great storm in the Sea of Galilee. Nariyan yung akala ng mga disciples, sila ay mamamatay na. By the way, it's a first-time experience ng mga disciples, lalo na yung mga fishermen, na ma-encounter itong great storm in the Sea of Galilee. Kasi kung lagi na nilang nararanasan yung great storm na yan sa Sea of Galilee, I believe they will never panic. Hindi sila mag-aalala. At hindi nila maisip na sila ay mamamatay. And besides, they are seasoned fishermen. Pero bakit sila natakot? At sabi nila sa Panginoon Kristo, Lord, carest thou not that we perish? It only means na this is a first-time experience, and we can conclude na itong great storm in the Sea of Galilee was intentionally brought by the Lord Jesus Christ to diagnose the status of their faith. So kaya nung nagpanic na sila, nag-worry na silang ganon, tumindig ang Panginoong Kristo and sinaway niya yung great storm.
and nagkaroon ng kapayapaan. And so, the outcome ay na-amaze ang kanyang mga disciples at sabi nila, "What manner of man is this? For he commanded even the winds and the water, and they obey him." Tandaan natin, hindi lang tayo ang susunod at maniniklod sa Panginoong Kristo. Hindi lang rin mga demonyo ang susunod at maniniklod sa Panginoong Kristo. Even the nature, they're going to obey when the Lord Jesus Christ commanded them. Why? Because he is Lord of all. He is Lord of everything. Remember, Genesis chapter 1 and 2. God created all things. And everything that exists in this world is subject to the power and authority of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya kapag nagkuman ng Diyos, whatever it is, those impossible in our eyes, those impossible in our abilities and power, is nothing in the power of our Christ. Amen? And then we have the person in Gennesaret, or in other version, Gadarenes. And he was possessed by legion of spirit. Try to research kung gaano karami yung legion. That is a Roman number. Ginagamit sa military. Napakarami niyan. Kaya araw at gabi, kawawang-kawawa itong lalaking ito dito sa Gadara. And hindi siya matahimik. Sinusugatan niya yung kanyang katawan. Naguhumiyaw siya araw at gabi. Puluputan man siya ng kadena sa sobrang lakas niya, ito ay kanyang nabibreak. Pero alam niyo kung sino nakapagbigay ng absolute freedom sa kanya? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Now, gusto niyang sumunod sa Panginoong Kristo. Pero sabi ng Panginoon, umuwi na siya o bumalik na sa kanyang family. Kasi, siyempre, kung matagal na siyang napusis ng legion of evil spirit, marahil nangungulila rin yung kanyang family. Wala siguro magawa yung kanyang family sa kanya kung paano siya matutulungan. So, the first thing is, go back to your family. Kasi, kung makikita siya ng kanyang family na maayos na siya, it will give them a great comfort knowing that okay na siya o magaling na siya. Pero alam niyo kung anong ginawa nitong lalaking ito? Verse 39, sabi ng Panginoon Kristo, "Return to thine own house and shew how great things God hath done unto thee." And he went his way and published, that's plural, talagang nangaral siya, nagpahayag siya, nagtestify siya. Saan? Throughout the whole city, how great things Jesus had done unto him. Alam nyo, ito yung maganda. It's a challenge for us to tell our conversion story, to tell the good things that the Lord Jesus Christ had done for us. And dati, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kasamaan, wala tayong relasyon sa Diyos, pero nung ma-encounter mo ang Panginoon sa Kristo, katulad ng lalaking ito na possessed by the legion of evil spirit, nung maklaya siya, nung gumaling siya, hindi niya hinayaang mabaon sa limot o sa hukay yung magandang bagay na ginawa ng Panginoon sa Kristo sa kanya. He went to every places. He went throughout the city and he published, parang magazine, parang dyaryo. Pinublish niya. That means to say, he let the people knew his wonderful encounter with the Lord Jesus Christ. Talagang in-inform niya yung mga tao doon kung ano ginawa ng Panginoon sa Kristo sa buhay niya. So nag-testify siya. Nag-evangelism siya. So ganun ang kanyang ginawa sa whole city. He told the great things that Jesus Christ had done in his life. So tayo, dapat maging katulad niya. Christ made a wonderful change in our lives. Tell your story. Not just one person. Tell it to the city. Let's tell it to the public. Let's testify. And let's be brave by telling Christ's story in our lives. Very challenging naman to. Nadya-challenge ako dito sa mga story. Maganda itong pagkakaano ni Luke talaga sa mga kasaysayan dito. Amazing. Okay, dito sa ikatlong Galilean ministry ng Panginoong Kristo, another notable miracle na naman na-perform ng Panginoong Kristo. Ito ay yung pag-restore ng life ng daughter ni Jairus. Pero bago nangyari yun, actually, sakit pa lang nung pinatawag ng Panginoon Kristo. Tapos along the way, merong sinanay. Ito, naikwento na natin ito sa inyo nakaraan. Talagang amazing din yung faith nito. So while on the way,
si nanay na dinudugo for so many years na, for 12 years. So sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng kasuotan ng Panginoong Kristo, gagaling ako kasi na-spend niya na lahat ng kanyang pera, ng kanyang ari-arian para sa pagpapagamot, pero walang nangyari, lalo pang lumala yung kanyang karamdaman. Kaya sabi niya, if I could touch the hem of his garment, gagaling ako. And yun nga, nang matouch niya yung kasuotan ng Panginoong Kristo, nagkaroon ng dried up yung kanyang issue sa pagdurugo. And nakita natin kung paano kinumplement ng Panginoong Kristo yung kanyang pananampalataya, at ang pinakamagandang sinabi ng Panginoong Kristo noong siya'y umamin na may kalaki pa siyang takot, nanginginig pa siya. Kala niya pagagalitan siya ng Panginoong Kristo. Pero sabi doon sa verse 48, chapter 8, "Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole, go in peace." Wow, another amazing story. And then, so magkukontinue na sana ang Panginoon Kristo sa bahay ni Jairus para pagalingin yung anak nito. So balit hindi pala kagalingan ang kailangan, sapagkat pagkatapos ng account doon kay nanay, may dumating at sinabing, "Wag mo nang abalahin ang master at patay ng iyong anak." Pero alam nyo, sabi ng Panginoong Kristo doon kay Jairus, "Fear not, believe only, and she shall be made whole." Maniwala ka lang, huwag kang matakot, at magiging okay ang anak mo. And then, anong nangyari? Verse 51, "And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter, James, and John, and the father and the mother of the maiden, and all wept and bewailed her. But he said, Weep not, she is not dead, but is sleeping. And they laughed him to scorn, knowing that she was dead." So, pinagtawanan ng mga tao ang Panginoong Kristo kasi alam ng mga tao, patay na talaga yung anak ni Jairus. Siyempre, these people, they never saw this kind of miracle for a long time. Wala. After ng malakay, tapos na ang kasaysayan, tahimik na. So kahit ako naman siguro, kung dito sa panahon yun, alam mo, patay na literally, tapos sasabihin ng tao, natutulog lang. Huwag kang mag-alangan, huwag kang mag-alinlangan. O di talagang katawa-tawa naman na ang patay, sabihin mo natutulog lang. Okay? At saka hindi birong katatawanan ginawa nila. Mayroon pang panlalait upang mutya ang kailang ginawa. And he put them all out and took her by the hand and called, saying, "Maid, arise." And her spirit came again, and she arose straightway, and commanded to give her meat. And her parents were astonished, but he charged them that they should tell no man what was done. Christ is not only a miracle maker, a miracle performer, but Christ is the restorer of life. Life came from him. Life is a gift of God to anyone. If it is gone, he is able to restore it. Panginoong Kristo talaga ang source of life. Okay? He is the resurrection and the life. Alright, so tuloy natin. Nandyan din yung pag-send ng Panginoong Kristo ng kanyang mga alagad. Okay, so wag na natin masyadong daanan yan. Punta tayo dun sa feeding of 5,000 from verse 10 to 17. Alam na natin yung kwentong ito. For around 15 to 20,000 na sumusunod sa Panginoong Kristo. Kung isasama natin yung wife and children ng mga men. Pero alam niyo, out of those great multitude, isa lang ang generous. Isa lang ang generous, the young lad who shared his baon, yung tinapay, at mga isda. At ito ay ginawa ng mirakulo ng Panginoong Kristo kung saan nakakain ng sobrang daming tao at meron pang sobra. Alam nyo, simple lang din ang hamon nito at panawagan sa atin. Anumang resources na meron ka, kunti man yan, kapag hiniling ito ng Diyos o nag-ask siya, huwag kang magdalong isip na isurrender ito sa Panginoong Kristo. Kasi kayang i-multiply ng Diyos yan. Minsan nag-challenge tayo sa ating mga financial situation. Tingin natin minsan kulang na yung fund natin, hindi sapat yung fund natin. Kaya parang ayaw nating itulong sa gawain ng Diyos. Ayaw pa nating magbigay o maging faithful sa ating financial support sa church. Pero tandaan ninyo, walang kaloob ng isang mananampalataya
na ipinagkaloob niya ng mula sa puso na hindi kayang i-multiply yung pagpalain ng Diyos. Kaya bigay lang, magbigay lang tayo. At the right time, i-multiply ng Diyos yan, sobra-sobra pa doon sa iyong inaasahan. So, nawa, meron tayong matutunan na simpleng aral dyan sa feeding ng 5,000 and sa generosity nung young lad na yon. And then we have the confession of Peter sa Caesarea Philippi, kung saan tinanong sila ng Panginoong Kristo kung ano yung pagkakakilala ng mga tao sa Kanya. And sabi nga, somebody says you are John the Baptist, somebody says you are Elijah, and somebody says you are some kind of prophet. Pero nung tinanong niya si Simon Peter, ano man sabi mo patungkol sa akin? Diyan na kinonfess ni Simon Peter ang isa sa pinakamagandang statement. Parang katulad rin ng sinabi ng masamang espiritu, I know thee, thou art the Holy One of God. Si Peter naman ang sinabi niya, thou art the Son of the living God. Amazing statement ni Simon Peter. After ng confession ni Simon Peter that the Lord Jesus is the Christ, the Son of the living God, ay naganap na yung transfiguration ng Panginoong Kristo, kung saan nagningning ang Panginoong Kristo tulad ng sikat ng araw o liwanag ng araw. And then nagminister sa kanya si Elijah at saka si Moses. And then nagsalita once again ang God the Father telling the disciples that with the Lord Jesus Christ, na mapanahon na yan na siya nga ang beloved Son of God at dapat siyang dinggin ng kanyang mga alagad. And then pangatlo, this is the long journey from the region of Galilee to Jerusalem and finally His passion o yung suffering ng Panginoong Jesucristo. So isa-isayin natin yan, the journey to Jerusalem from chapter 9. Ito na, natapos na ang Galilean ministry ng Panginoong Jesucristo and it's a long journey from the Galilean region going to Jerusalem para ma-fulfill ang final prophecy concerning the Lord Jesus Christ, especially yung redemption or salvation na gagawin ng Panginoon Jesucristo by dying on the cross for the cause of the sinful humanity. So that's from chapter 9 to chapter 19. So napaka-habang bahagi nito sa Book of Luke, yung kanyang journey and ministry to Jerusalem. Chapter 9, verse 51 to 62, we can see the following of Jesus. So sa part na ito, nandyan nagkaroon ng kunting issue ang Panginoon Jesucristo with His disciples sa kailang pagpasok sa Samaritan village. And then, nandito rin sa part na ito yung teaching ng Panginoon Jesucristo concerning the high cost of discipleship, na hindi madaling sumunod sa Panginoong Jesucristo, and there are so many things that we have to consider. There are so many precious things that we need to give up in life if we really want to obey and follow our Lord Jesus Christ and be one of His great disciples. And then we can see the mission of the 70. So sinend out ng Panginoon Jesucristo yung 70 sa kanyang mga disciples 2 by 2 para naman ma-exercise nila lahat ng learnings and experiences nila while with the Lord Jesus Christ. So imagine, every day nakikinig sila sa Panginoon Jesucristo. Nakikita nila yung pag-perform ng Panginoon Jesucristo ng mga miracles. Diba? So it's time to put into action, to put into practice ano man yung bagay na ating natutunan. Kaya tayo dito sa church, ito, grabe yung pag-aaral na natin. May discipleship tayo, tapos may school of disciples tulad dito. Yung mga natutunan ninyo, wag nyong sarili nilang ito. Ibahagi ninyo, i-exercise ninyo. Yung mga natutunan nyo sa discipleship, dapat talagang ma-practice ninyo yan. And someday, somehow, magkaroon talaga kayo ng sarili nyo mga disciples. So imagine, around 60, 70 tayo na nandito sa ating School of Disciples. Kung ang lahat ng ito ay mag-activate, ay di napakaraming discipleship groups yung meron tayo. Kasi ngayon, ang dami na nating discipleship group. Ay kung mag-multiply ang mga tinuturuan ninyo pagdating ng panahon. Mga kapatid, na-visualize na natin talagang grabe ang numerical growth na gagawin ng Diyos sa church. So let's be in the mission, let's engage in the work of the ministry, maging obedient lang tayo sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa paglilingkod sa Kanya.
Alright, so from chapter 10, 1 to 24. So pagkatapos nilang sumunod at mag-ministry, alam nyo kung anong naging feelings nitong mga disciples na ito? They were so glad. They are overjoyed. Nasaan yan? Verse 17. Let me read to you. And the 70 returned again with joy. Take note, with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Not in their name, in the name of the Lord Jesus Christ. Kita ninyo, there is power and authority when we are doing the ministry under the authority and leadership of our Lord Jesus Christ. So kaya sila, sarap ng feelings nila. Naranasan nyo na ba yan when you share the gospel? When you are making disciples? Di ba meron kakaibang kaligayahan sa ating kalooban? Ganyan ang naglilingkod sa Diyos. Kaya kung gusto mong maranasan palagi yung kakaibang kagalakan na kapuri-puri sa Diyos, huwag kang tumigil sa paglilingkod sa Kanya. Tuloy ka lang sa paglilingkod. Walang sukuan kahit mahirap lingkod lang kasi hindi kayang bilhin ng salapi yung kaligayahan, kagalakang hatid ng paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Okay, so 70. And then pangatlo, we have the parable of the Good Samaritan. Again, not pure-blooded Jew, half-blood, and they were given importance dito sa book of Luke. Tapos rin nyo, na-highlight dito yung mga Gentiles, Roman centurion, si nanay na dinudugo for 12 years, tapos itong Samaritan, na-highlight din. The Lord Jesus Christ is calling the attention ng mga Pharisee, religious leaders, na mas mainam pa ang mga Samaritans na tumutulong kahit hindi nila kapwa o kalahi. And then makita rin natin dyan yung sa pangkwento, although hindi pa natin nadaanan, yung sa lahat ng mga leper na pinagaling ng Panginoon Kristo, isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa Kanya. At sino yun? Samaritan pa. It could be because Luke is a Gentile writer. Kaya nabigyan niya rin ng emphasis ito yung mga Gentiles. Nang sa ganun, yung mga readers niya, makita nila na hindi lang mga Jew or Israelites ang may halaga o may puwang sa ministry ng Panginoon Kristo. Bagkus, ang Panginoon Kristo walang pinipili. He is ministering to everybody, whether you're a Jew or you are a Gentile. And then, bago sila makarating ng Jerusalem, nandyan din yung kwento ni Mary at saka ni Martha. Chapter 10, verse 38 and 42. Nagkaroon pa ng issue yan dito. Basahin natin yung part na ito, no? Now it came to pass as they went that they entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Intriga ito. Si Martha, nandoon sa kusina, nagtatrabaho, nagpe-prepare ng pagkain. Yung kanya namang kapatid si Mary, naroon, nakikinig sa Panginoong Kristo ng mga pangangaral. Kaya sabi niya, Panginoon, po pwede bang pagsabihan mo ang aking kapatid na tulungan ako? Now listen to this. 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. Ano yon? Balikan natin kung anong ginagawa ni Mary. Verse 39. She had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Ito, lagi niyong tandaan, lalo na sa church. Higit ninyong bigyan ng importansya ang pakikinig sa salita ng Diyos kesa sa pag-prepare ng kung ano-ano mang bagay. Kaya sa atin sa cooking ministry, pakinggan ninyo ito. At ito matagal ko nang sinasabi. Dapat, kung tayo ang nakatuka sa pagkain, i-prepare ahead of time para hindi nyo na sa sakripisyo yung oras ng pakikinig sa preaching, sa salita ng Diyos. Ang hirap na lalabas ka, pananambahan para mag-worship, tapos ang toka mo, nandun ka lang sa kusina. Dapat bago ang pananambahan, nakaluto na, nakapag-prepare na, para hindi mo ma-set aside ang higit na importante
at ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Worst comes to worst, mainam nang wala tayong pagkain sa church o magutom tayo, basta makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Pagkatapos nun, saka tayo kumain. Ganon. Okay? Nagets natin? And then number 5, teaching on prayer. And then kay Beelzebub. And then the sign of Jonah. So concerning the prayer, ayan, nagpaturo yung mga disciples sa Panginoon Kristo kung paano yung mag-pray. And the Lord Jesus Christ gave them an example or a model how to pray. Not the one that we should pray for. Kasi minimorize na ito ng iba. Dito na lang yung kailang mini-mention palagi, yung Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Paulit-ulit na lang. And then, yung mga, alam nyo na, yung mga Sadducees ngayon sa Jerusalem, ano ang kanilang ginawa? They accused the Lord Jesus Christ of evil. Ayan. Dahil sa pagpapagaling na ginawa ng Panginoon Kristo doon sa mga naposes na masamang espiritu, anong sinabi sa kanya ng mga religious leader? He was casting out a devil, and it was dumb, and it came to pass, when the devil was gone out, the dumb spake, and the people wondered, but some of them said, he casted out devils through Beelzebub, the chief of the devils, and others tempting him sought of him a sign from heaven. Grabe itong mga religious leaders na ito, mga reliyosong tao. Napakabuti na ng ginagawa ng Panginoon Kristo. Pero ang interpretation nila, nagpalaya siya ng demonyo sa pamamagitan din ng kapwa-demonyo. Palagay ko talaga, hindi espiritu ng Diyos ang lumulukob dito sa mga religious groups na ito, kundi espiritu ng demonyo. Kasi yun ang comment nila. Sabi nga, kung ano ang laman ng iyong puso, yun ang lalabas sa iyong bibig. Kaya marahil sinabi lang na, nagpalayas ng demonyo sa pamamagitan din ng demonyo kasi makademonyo siguro ang espiritu bumabalot sa puso ng mga religious leaders nito. Okay? So yan, said comment lang yan, huwag niyong seryosuhin, maliban na lang kung yun din yung stand ninyo. Pero just that is practical insight, mga kapatid. Okay, sign. Mga nagtatanong ng palatandaan. So anong sinabi ng Panginoon Kristo? Yung sa time ni Jonah, 3 araw in the belly. Also the Son of Man will stay 3 days in the heart of the earth. 3 days si Jonah sa belly ng big fish at sumisimbolo ito na 3 araw din ng Panginoon Kristo. Matay, pagkatapos nun ay muling mabubuhay. Number 6, the narrow door and also the warning. Chapter 13 and verse 22 hanggang 35. So mayroong makipot na daan at saka yung maluwang na daan. O, hindi na natin kinakailangan yan. Hindi na natin i-elaborate. And then nandyan din yung babala ng Panginoong Kristo. So nandyan din yung warning ng mga Pharisees sa Panginoong Kristo na umalis ng Jerusalem kasi papatayin daw siya ni Herod. Pero hindi naman natakot ng Panginoong Kristo. Kasi nga, noon pa man, sa lumang tipan, pinapatay na nila yung mga propeta ng Diyos. So, what's the difference? So, makita natin na courageous din talaga ang Panginoong Kristo. And also, we have the teaching concerning humility. Turo ang Panginoong Kristo ng mga aral patungkol sa humility. And nandyan na siya ay pumanaog sa tahanan ng isang Pharisee, nanginain doon. And once again, ay makita natin dito another part, ang teaching ng Panginoon Kristo concerning the cost of discipleship. And makita natin yung kahalagaan ng discipleship na yan sa verse 25 hanggang sa verse 35. Sabi nga dyan, if you want to follow the Lord Jesus Christ, we must be willing to bear the cross or to carry the cross. At yung term dyan na if we will not hate our father or mother or wife or children and brethren and sister, yea, and his own life, our very own life, we are not qualified to become a disciple of the Lord Jesus Christ. So in other words, ang gusto lang sabihin ng Panginoon Kristo, if we love more our family and ourselves than the Lord Jesus Christ, we are not qualified to be his disciples. So above everything, ang pinakamamahal dapat natin walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Secondary na lang yung ating pamilya at yung iba pang bagay, maging ating sarili. Hindi po pwedeng maging priority natin ating pamilya, ating sarili,
kaysa sa Panginoong Jesucristo. So ano pa yung nariyan? Yung iba't ibang parable ng Panginoong Jesucristo, nariyan. Naliligaw na tupa, chapter 15, yung parable ng Panginoong Jesucristo sa nawawalang bariya, nariyan din. And yung nawalang anak o yung naligaw na anak, nariyan din. So itong mga parables na ito is yung context. So nawala, subalit nasumpungan. Tayong lahat, tayo'y nagkaligaw-ligaw na wala, nawindang ating buhay dahil sa kasalanan, dahil sa demonyo, subalit na parito ang Panginoon Kristo to seek and to save that which was lost. So kay ganda ng purpose ng pagparito ng Panginoon Kristo. Saan ka mang bahagi ng kasalanan at na nagkaligaw-ligaw ka, hindi tinitignan ng Diyos yung kasalanan na yun. Ang tinitignan niya, ikaw. Paano kang may babalik sa tamang landas at sa fold ng Panginoon. And then we also have the wonderful story of the unjust steward. Naging mabuti sa kanya yung master, pero hindi siya naging mabuti doon sa kanyang kapwa alipin. Tandaan natin, God is merciful and God is gracious. So itong mga character na ito ng Panginoong Jesucristo, dapat taglayin din natin as a child of the Lord Jesus Christ, maging merciful and gracious din tayo doon sa ating mga kapwa, lalo na kung sila ay may mga bagay na kinakailangan ayusin sa atin. So iwasan natin ang pagiging marahas and pagiging unforgiving. Kapag humingi ng tawad, magpatawad. Di ba? Love your enemies nga, sabi ng Panginoong Kristo. Mahirap man gawin, pero kinakailangan natin gawin because that's the teaching of the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay talagang follower ng Panginoong Kristo, you will abide in His teachings, even though mahirap ito, kinakailangan natin gampanan or dapat natin gawin. Amen? And nariyan din, chapter 15, verse 14. Batid ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso at wala tayong maililingid sa Kanya. Yung the rich man and the beggar Lazarus, it's another amazing story na nagbibigay sa atin ng information concerning the realities in eternity. Na kapag tayo namatay sa mundong ito, something up there is happening. Ang mga matuwid at may relasyon sa Panginoong Kristo, you will be in the kingdom of our Lord. Doon naman sa mga nireject ang Panginoong Kristo at nabuhay sa kasalanan, you will be in the fiery furnace, in the lake of fire. That's the place of everlasting pain and torment and sufferings. Kaya kapag napunta ka na dyan, namatay na tayo, there is no point of returning in this place. Kaya habang may pagkakataon, we have to settle our lives to God. Habang may pagkakataon, we need to reach out our loved ones, our friends na hindi pa nakakilala sa Panginoong Kristo. Kasi nga, nagmamakaawa siya na pabalikin si Lazarus para mabigyan ng babala ang kanyang mga kapatid ng mayaman na ito at hindi rin sila magdusa doon sa kanyang kinalalagyan. Pero sabi ni Moses, no chance. No chance. Hindi nga sila naniniwala sa mga prophet, manong maniwala sila sa isang taong nabuhay sa gitna ng mga patay. Especially, tandaan nyo, si Lazarus, pulubi lang, mahirap. Gusgusin. Kahit mabuhay siya, sinong maniniwala sa kanya? Di ba? He is an outcast in the society. The people will not believe in him. And then, chapter 17, nandiyan yung additional teachings pa ng Panginoong Kristo. And then, another remarkable story, yung 10 lepers. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung sino pa doon sa 10 iyon na kitungin ang pinagaling ng Panginoong Kristo, yung Samaritan pa na may kitong na gumaling ang bumalik at magpasalamat sa Panginoong Kristo. Sabi nga ng Panginoon, di ba 10 kayong pinagaling, saan yung 9? Nasaan yung siyam? Maraming tao pagkatapos makatanggap ng tulong, hindi na marunong magpasalamat. Nakakalimot na. Siguro ganyan din naranasan natin sa ating mga pamilya. Pagka may pangangailangan, maraming mensahe. Pag naipadala mo na yung pangangailangan, wala nang mensahe. Madalang nang magbalik ng chat. Salamat! Okay. Ay, anya mo talaga. Ano ba yan? And then, another remarkable story, the rich young ruler. Ito, nagmamalaki siya. Kesyo na-obey niya raw lahat ng teachings mula sa kanyang pagkabata. Pero nung sinabi na ng Panginoong Kristo, sell all your possessions and give it to the poor. So ano yung bagay na marirealize natin dito? Una, hindi niya talaga kayang sundin lahat ng katuruan o kalooban ng Diyos. Pangalawa, dito marirealize natin, sadyang napakahirap sa tao magbigay ng salapi o magbahagi ng kanyang karangyaan. Pangatlo, makita natin dito
na talagang ang pera, instead na kontrolado natin, pera ang kumukontrol sa atin sa maraming pagkakataon. Hirap siya, hindi niya may give up eh. Ano pa? Ang pera dapat ginagamit natin pantulong sa ating kapwa. Pero minsan, naging dahilan nito para maging selfish tayo. In the end, this rich young ruler, he went back na hindi siya masaya. Digo siya. Kasi hindi niya kayang sundin ang kalooban ng Panginoon sa Kristo. Maraming ganyan. Maraming tao hindi nila kayang sumunod sa Panginoon sa Kristo kasi hindi nila kayang i-give up yung trabaho na malaki yung sahod. Yung part-time na malaki yung sahod. Yung relasyon na na-feed up sila sa kanilang pangangailangan. So kaya ang kayamanan minsan naging dahilan kung bakit hindi nila masumpungan ang kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Ang pera ang nagiging salvation nila, pero hanggang dito lang yan sa lupa. Hindi ka kayang isalba niyan sa eternity. There is no enough amount of wealth that we can use to purchase eternal life. It's free and there's no money involved in salvation. Number 11, Jesus Christ foretells His death. And prophetic na ito. Nagbigay na ng babala ang Panginoon sa Kristo kung ano yung kanyang magiging final days, final hour, yung kanyang passion, the suffering of our Lord Jesus Christ. So basahin natin ito kasi very interesting yung part na ito. 31 and 34. Sabi diyan, then he took unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem, and all these things that were written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on, and they shall scourge him, and put him to death, and the third day he shall rise again. And they understood none of these things, and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Apostles na ng Panginoon sa Kristo yan, core leaders niya yan. Pero hindi kaagad na naunawaan yung darating na pain and suffering of the Lord Jesus Christ na magiging dahilan para magkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan dahil sa kanilang kasalanan. Ang Panginoong Jesucristo na mismo ang nag-disclose ng information na yan na mangyayari sa kanya sa mga huling sandali. And then, number 12, we have the healing of a blind man. Ang nangyari yan, it's very close to Jericho, and this could be Bartimaeus. Siya ay pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Hindi talaga siya tumigil. Hindi niya tinatanan ang Panginoong Jesucristo. Sigaw siya ng sigaw, Jesus, the Son of David, have mercy on me. Yan din yung teaching sa atin ng Panginoong Jesucristo about prayer, no? Huwag tayong tumigil sa pagkatok sa Diyos. Kasi kapag may pangangailangan daw yung isang tao, kahit na ating gabi, kumatok ka ng kumatok, tiyak para hindi na siya may istorbo, bababa siya, di kayo pagbubuksan. So kaya itong si Bartimaeus, talagang naghihiyaw siya, nagsisigaw, at paulit-ulit niyang sinabi, Jesus, the Son of David, have mercy on me, have mercy on me. And then anong nangyari? Napukaw ang atensyon ng Panginoong Jesucristo at tinanong siya, ano ang gagawin ko sa iyo? Sabi niya, nais kong makakita o nais kong gumaling. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, receive thy sight, thy faith hath saved thee. So dahil sa may pananampalataya sa anak ni David, ayan, gumaling siya at nakakita. Amazing once again. And then in Jericho, we have the wonderful story of Zacchaeus, isang kuratong baliling. Kuratong baliling din ito si Zacchaeus. Mangungutong din ito. Baka magtaka kayo. Bakit si Zacchaeus ay nariyan sa Jericho at siya yung chief tax collector? Kasi dyan sa Jericho, hindi natin ito napupuntahan, pero merong palace dyan si Herod. And according sa historical narratives and sa geographical evidence, ito ay crossroad, yung Jericho noong unang panahon. So marami dumaraan dyan, kaya merong collection of taxes yung mga Romans dyan. At si Zacchaeus ang chief collector dyan. And yan, may palace si Herod dyan at napaka-importanting route station itong Jericho. No wonder si Zacchaeus maraming pera. Maraming nakulimbat doon, kuratong baliling. Pero anong maganda kay Zacchaeus?
when Christ found him, ang naging response ni Zacchaeus maganda. Naging humble siya. Ito yung maganda. When we encounter the Lord Jesus Christ and we submit to Him, we believe in Him, there will surely be a transformation in our lives. Sometimes right away, immediately, sometimes it's in a slow process. Si Zacchaeus, ano nangyari? He gave his wealth. Half of that. And then yung kalahati niyan ay ginamit niya pambayad doon sa mga kinutungan niya. So nakita nyo? And then in-issue ang Panginoong Kristo. Ano naman yung issue sa Panginoong Kristo? Bakit daw siya nandoon sumasama sa mga makasalanan? Kumakain sa makasalanan, pumapasok sa tahanan ng makasalanan. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, verse 10, para ma-rebuke yung mga feeling righteous, for the Son of Man is not come to seek, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kumbaga, sabi ng Panginoong Kristo, kayo, tingin nyo sa sarili nyo, malinis kayo, banal kayo. Kaya hindi na ako lumalapit sa inyo. Itong mga ordinaryong taong ito na hindi nyo kinakalinga at nire-reach out, sila yung aking pinupuntahan kasi tingin nyo, marumi sila, may sakit sila, kaya sila ang nilalapitan ko ngayon. Sa kanila ako nag-ministry because they are sick, they are lost, and I must heal them, and I must find them, and to save them. So magandang sagot doon sa mga nagmamalinis na mga religious groups. And then we have the parable of the 10 minas or minas. All right, so basahin nyo na lang yung parable niyan, mahaba. And then letter B, the final ministry in Jerusalem, chapter 19 hanggang chapter 22. Mula Galilee, dumaan ng Samaria, nakarating ng Jericho, dumaan ng Bethany, and then finally, ito na, pumasok ng Panginoong Kristo mula sa Mount of Olives, pababa ng Kidron Valley, papasok ng Eastern Gate or yung Golden Gate. So, matagumpay na nakapasok ang Panginoong Kristo dyan. At nung makapasok siya, nakita niya, nandun na yung mga businessmen, mga ngalakal. Instead na doon sila sa market, magtinda, ginawa nilang market ang vicinity ng temple na ikinagalit ng lubusan ng Panginoong Kristo. Kaya ano sabi niya dyan? My Father's house is a house of prayer, but you made it a den of thieves. Kaya kung isipin nyo, bawal ang negosyo sa vicinity ng church. Wala dapat kalakalang nangyari dyan. Tignan nyo sa Quiapo, paligid ng Quiapo, puro kalakal, pati mga pampalaglag, hindi na mga nahiya. Hindi na nahiya. Mga pampalaglag, kung ano-ano pa, nandoon, paglabas mo ng simbahan ng Quiapo, nakabuyang-yang na agad yung mga paninda na kung ano-ano pa. Kung ang Panginoon Kristo pupunta ng Quiapo, maniwala kayo sa akin, ipapang sabog niya rin yung mga paninda roon. Ngayon, kung darating ang Panginoon Kristo sa Jerusalem, nandyan sa Via Dolorosa, papunta ng Holy Sepulchre, sa ibang biblical site, maniwala kayo. Ipapanghagis din ng Panginoong Kristo yung mga paninda nila. Sabi niya, dapat ang lugar nito ay maging sagrado, pero ginawa nyo ng lugar ng pagninegosyo. Kaya mga kapatid, ilugar natin yung pagninegosyo. Okay? Pangatlo, final controversies with Jewish leaders. Galit na galit talaga ng mga Jewish leaders sa Panginoon Kristo. Pero hindi naman sila nagwagi sa lahat ng mga atake na ginawa nila sa Panginoon Kristo. Dinadaan na lang sila ng Panginoon Kristo sa mga teachings and parables. Alam na nila kung ano ibig sabihin ng mga minsay behind the parables, teachings ng Panginoong Kristo. Nandiyan yung nagbigay ng teachings ng Panginoong Kristo patungkol sa vineyard, na yung mga naging tauhan na pinagkatiwalaan ay hindi naging mabuti noong panahon na ng pag-harvest. Nag-send ang master ng mga servants, ni-reject nila, so that represents the prophets of the Lord in the Old Testament. And then finally, sabi ng owner ng vineyard, I will send my son. Hindi nila ito i-reject, makikinig sila, pero pinatay nila yung anak. So, Christ is referring doon sa anak na ito'y walang iba kundi siya, napapatayin din siya ng mga Pharisees. So, kaya gahit na naman sa kanya itong mga religious, sapol na sapol sila doon sa message ng Panginoong Kristo. Question din siya tungkol sa taxes. Kaya anong ginawa niya? Yung sa coin, sabi niya, kaninong mukha ang inyong nakikita dito?
Kay Caesar. O di, ibigay nyo kay Caesar para kay Caesar. Ibigay nyo rin naman yung para sa Diyos. Wala talagang kalagyan itong mga nagko-question sa Panginoon Kristo. He knows everything. Kaya wala talagang magagawa itong mga religious groups kahit na alam nila yung law ni Moses. And then we have the Olivet Discourse or yung mga messages ng Panginoon Kristo while they are in Mount of Olives. Kaya malimit na nasa Mount of Olives ang Panginoon Kristo, especially after ng kanyang ministry in the city center in the temple. Kasi napaka-isolated ng lugar, tahimik, and doon nakakasumpong ng kapahinga ng Panginoon Kristo. So kaya most of the time, nandyan siya at dyan din siya dinakip ng mga Roman soldiers. Okay, so nandyan yung teachings ng Panginoon Kristo about the widow's sacrificial offering. Talagang yung last coin niya o yung money niya, inihandog niya pa rin. Dahil yun na lang yung pera na titira niya, yun ang kanyang pinaka-wealth. Kahit na maliit yung value yun kumpara sa ibang nagbibigay. Since yun na lang yung natitira sa kanya, she gave the very best amount sa kanyang paghandog sa Diyos. And then yung persecution na darating, nandyan din yung mga babala ng Panginoon Kristo sa mga darating na panahon, yung mga manluloko, yung kaguluhan, yung mga sakuna, kalamidad, ay nandiyan na yan. Sign of the end times, halos nararanasan na rin dati ngayon, kaya mag-prepare na tayo. Yung persecution na darating, yung babala ng Panginoon Kristo na tayo maging mapagmatyag, kinakailangan nating pagtunan ng pansin yung mga bagay nito. And then we have the last supper ng Panginoon Kristo dyan sa Mount Zion, and we know this story, and nandyan yung pagkakataon na si Judas ay nakipag-conspired with the religious leaders para ipagkano ng Panginoon Kristo sa halagang 30 pieces of silver. And also, nandyan yung ginanap nila yung Passover, the breaking of bread in the upper room. And then we have the advice of the Lord Jesus Christ to the disciples. At ano pa yung manonotice natin dyan, yung magaganap nga kay Simon Peter na ipagkakanulo niya ang Panginoon Kristo. And then we have the prophecy concerning the agony of the Lord Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. At yan ay nasa verse 39. Ito na yung time na madugo ang prayer na ginawa ng Panginoon Kristo in the Garden of Gethsemane. Diyan nangyari yung matinding desisyon ng Panginoon Kristo if He's going to obey the will of God to die on the bloody Calvary for our salvation or hindi, kasi sobrang pait ng saro. Kaya sabi nga ng Panginoon Kristo, kung pwedeng lumagpas yun sa Kanya, so balit ang kaluban pa rin ng Ama ang masunod. He has to pass through that suffering in order for us to have salvation. So habang sila nandun sa Gethsemane, dumating na si Judas kasama yung mga religious leaders, the Roman soldiers, at nandyan naganap yung betrayal sa pag-arrest sa kanya sa Gethsemane. Yung halik ni Judas nandyan, yung pag-islas ni Peter ng tainga ni Malchus nandyan din, yung pagpapagaling ng Panginoon Kristo ng tainga ni Malchus nandyan na, hanggang sa siya ay dalhin doon sa bahay ni Cayaphas sa Gallican 2. And then doon na rin naganap ang denial ni Simon Peter. Habang ginaganap yung illegal trial sa Panginoon Kristo, they provided false witnesses para i-din ang Panginoon Kristo. Subalit, mayroong mga contradiction sa mga statements ng kanilang mga false witnesses. And then, habang ganun yung nangyari, si Peter naman ay singit-singit kung saan bahagi doon, hanggang sa siya ma-recognize na one of the disciples. And to make the long story short, nag-deny si Simon Peter ng 3 beses at saka tumilawak ang tandang. Kaya totoo yung mga propesya ng Panginoon Kristo na kanyang gagawin. So, grabe rin yung trial na ginawa sa Panginoon Kristo talaga. Maliban dyan, si Pilate, yan, humarap ang Panginoon Kristo kay Pilate sa chapter 23. Subalit na patunay ni Pilate na wala siyang kasalanan. Kaya lang, nandyan yung pressure, political pressure kay Pilate, and nagugas kamay na lang siya, at yung kasalanan na yun ay inako ng mga religious leaders at maging sa kanilang anak. Dinamay pa na yung kanilang mga anak na walang kamalay-malay. Grabe rin talaga. Alright, crucifixion ng Panginoong Jesucristo. Ito na yung isa sa pinakamadugong bahagi sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Chapter 23, verse 26 to 56. Alam na natin yung story na mention ko nito sa ibang teachings natin.
So pinahagupit pa siya. Yung latigo, mayroong mga hook sa dulo at saka may beads. Kaya talagang wakwak ang likod ng Panginoong Kristo. Yung dugo na umagos mula sa kanyang katawan, sobrang dami. And nilagyan siya ng kuro ng tinik. Ibinaba pa mismo sa mukha niya. Itinaas ulit, saka ipinatong. Sabi ng Book of Isaiah, there's no beauty to desire in Him. Kasi talagang wasak-wasak talaga mukha ng Panginoong Kristo. Pagkatapos nun, pinahirapan na nga siya, binugbog na siya, nilatig ko na siya. Pinabuhat pa sa kanya yung cross. Because He is in the human body, kung ano yung kalagayan, naranasan ng tao, naranasan niya. Talagang nahirapan siyang buhatin yun. Yung strength niya ay napawi din. At saka ang dami ng dugo na nawala sa kanya. There are times na bumagsak ang Panginoong Kristo, hindi niya na talaga kinaya kasi ang bigat din nun, around 130 kilos. So kaya pinabuhat na lang kay Simon the Cyrene hanggang sa dumating yung pagkakataon na sila naroon na sa crucifixion site and the Lord Jesus Christ. Finally, He was crucified as a fulfillment of the Old Testament prophecy. He died for a purpose, and He died for the salvation of sinful humanity. And chapter 23, verse 26 to 56. Para maganap yung kamatayan, habang siya ay nakabayubay sa cross, He commended His spirit unto God. And pagkatapos niyang sabihin yun ay nalagutan na ng hininga ang Panginoong Kristo. It's a sacrifice out of love based on John 3:16. And they took the body of the Lord Jesus Christ and He was buried in a tomb of Joseph of Arimathea. And 3 days siyang nandoon hanggang sa maganap yung resurrection. Okay? After 3 days, katulad ng sinabi niyang palatandaan kay Prophet Jonah, 3 days sa bela ng isda, so 3 days sa ilalim ng lupa, at muling iniluwa nito ang Panginoong Kristo. So na-resurrect siya si Jonah, iniluwa naman sa dalampasigan ng Dapa. And then post-resurrection ministry, anong nangyari dyan? Ito, very unique ito, yung sa Emmaus Road, yung story dyan, tsaka yung pagpapakita ng Panginoong Kristo. And then yung kanyang appearance sa kanyang mga alagad sa Galilee, verse 36 naman yun to 43. And then we have the conversation of the Lord Jesus Christ related sa fulfillment ng prophecy from verse 44. And then yung kanyang tagubilin na ang ebanghelyo ng kaligtasan ay maipahayag, maging mga saksi sila ng aral ng Panginoong Kristo at ng buhay ng Panginoong Kristo from verse 45 hanggang sa 49 naman yan. And finally, nandyan yung ascension ng Panginoong Kristo dahil tapos ng mission ng Panginoong Kristo sa lupa. At naibili niya na rin kasi sa kanyang mga alagad yung ministry na dapat nang ipagpatuloy, which is evangelism and discipleship. Reaching more people with the gospel, proclaiming the message of salvation, and equipping them to become disciples of the Lord. So dahil naibili na yan, tapos na yung mission niya, bumalik na ang Panginoong Kristo ngayon sa langit. Ascension. Chapter 24, verse 50 to 51. So sabi dyan, and He led them out as far as to Bethany, and He lifted up His hands and blessed them. And it came to pass, while He blessed them, He was parted from them and carried up into heaven. And they worshiped Him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple, praising and blessing God. So ayan, bumalik ng Panginoong Kristo sa langit. Ang kanyang mga disciples na natili pa sa Jerusalem kasi ang continuation ng story niya nasa Book of Acts na sinulat din ni Luke. But we can see from the summary that the disciples continued even after the Lord Jesus Christ in their service, ministry, and worship and praises of God in the temple in Jerusalem. So kaya ang Jerusalem yan ang naging capital ng Christian ministry, especially for the Jews. And that's the end of our book outline in the Gospel of Luke. I hope and pray that you've learned something, although hindi detailed, hindi exposition yung ginawa natin kasi it's just a surface pa lang yung ating tinatalakay dito sa book of Luke. So thank you, mga anak, my beloved students in the Gospel of Luke, New Testament survey. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at patuloy pa kayo matuto. Lumalim sa salita ng Diyos, lumawak sa kaalaman at magamit pa ng lubusan nating Diyos. So see you sa final pang-apat na lecture natin sa Luke.
Thank you and God bless you all.